Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa bakbakang match nila Hansmoke, Niemann and MVL. Ang isa po sa mga nagpapahirap kay Wesley So na si MVL, di ba? Kryptonite daw ni Wesley, sumusuki. Pero this time si Hansmoke Niemann ang kalaban. Huwag ka, mag-ingat siya kay Niemann dahil itong si Niemann ay malakas lalo na sa virtual ano. Kasi po ito, hindi pa pala face-to-face, sa Grand Slam pa pala yun, nagaganapin sa Germany. This time, nasa kanilang mga bahay, magkatapatan lang po ng screen, may camera, pero marami pong arbiters na nakabantay dyan. Take note po ha. At yung first game nila na tabla, itong second game, nagkapisakan at meron nang dumiretso sa quarterfinal. Sino kaya nakalusot? Long game po ha, ang first two games nila. Pag-aralan natin. White dito si Niemann nag-E4, E5 si MVL, ayan, pagmasdan nyo po ang randomized pieces, Knight F3, parang normal chess lang, ano? Queen E7, dinipensahan, at nag-Queen E2, C5, control the D4, bago, ay kala ko, bago pakawalan yung Knight, yun sana sasabihin ko. Yun nga pala, Bishop nga pala yun. Nag-castling, Knight F6 and nag-C3. Ayan, nag-aamba dito na magbe-break sa gitna si Niemann. Castling na si MBL. Rook FE1, Knight C7, D4 paluwag na, D6 at nag-D5. Ayan, para manatiling masikip ang galawan ng mga pyesa ni MBL. Nag-Knight H5. Nakita ni MBL na kailangan niyang gumawa ng something. Yung knight pupunta sa F4 at may nakikita akong break dito ng F5 para mas lalong lumuwag ang kanyang posisyong masikip. Nag-Knight C2 develop, pasok ang knight, kinapture na, and nag-H3 para maiwasan ang Bishop G4 pin. Nag-Rook FE8 develop, parang normal lang naman nag-develop, pero bakit bad mo bang binigay ng computer? Ano ba gusto niya mangyari? Knight A8? Gets ko na. Maneuver. Knight B6, Knight D7 at ilalagay sa A5. Oo nga, no? Napakaganda ng knight pag nakarating sa A5. Yun ang plano dyan nakikita ko sa Knight A8 ng computer. Pero, nag-Rook FE8, Knight A3, B6. Pasa ko dito yung bishop gustong i-develop ni MBL pero bad move na naman. Dapat daw po is Knight A8 pa rin. Ito pa rin ang nakikita kong maneuver. Papunta sa E5 pa rin. Grabe namang idea yan. Kahapon pa yan ha. B6, Knight C4, Queen F6, at nag-A4, G6. Ano plano ng G6? Parang kung ako po ang black dito, mas gusto ko yung G5. Bombahin ng H5 sabay G4. Kung ako lang naman. Gusto ko bombahin yung king side no. Pero nag G6, Queen D2, King G7, B4. Ayan na, nagparamdam na si Niemann. Dito sa kabila naman. At nag Bishop D7, threat ang pawn, B5. O sinarado naman. A6 basag, bitin nga lang yung pawn, capture. At nag Bishop C2, Rook E7, at kumapture na, nag-Rook B1. Aba, napin yung bishop. B4, okay. Bad mo, parang pamigay lang ha. Takes. Ganun lang. Maliwanag na 1 pawn down. Bishop A7 at nag-Rook C4, Rook E8, Rook C6. Naku, E5 na yung paparating. Lakas na rin talaga ni Niemann. Ano? Di na rin biro talaga si Niemann talaga. Lakas ng mga bitaw. Queen B2 and Rook B1, Queen A3, Rook C3. Ala, baka makulong yan. Queen A2, Queen C1. Naku po, eto na. Nakuyog yata. Mag-Rook A1, long collides ang reyna. Knight X D5, wala na. Nagwala na talaga dito si MBL. Obligado na. Takes. Makukulong ang reyna eh. Na obligatuloy. One piece down. Queen D1, hamon queen to queen, daanin sa yaman, lamang na ng isang pyesa. Queen D2, Rook E7, Bishop D1, aba, maingat-ingat na dito. Rook E3, ayun, Rook E3, grabe yung binitawan Dinipensahan lang dito ni, teka muna,
Pag kinapture ito, alamin muna natin may rook takes e3. Malalim din pala. Pero lamang pa rin eh. O, king f1 lang daw. Winning pa rin ang white. O, balik tayo sa rook c1. Rook 3 e4. King h2. Queen b6. Threat ang pawn. Rook 3 c2. Depensa muna. h6. a5. Queen d8. And rook c7. Bishop c5, rook b7 ilag kasi po naka-threat. At nag-queen a8, rook b1 patong, rook e7 hinamon. Syempre yan nga ang gusto dito ni Niemann eh. Yung magka-exchange f6 harang. And the queen d2 ulit, binalikan yung pawn, depensa ulit. Queen a7, threat ang pawn at naging g1. G5, sinuportahan ng f4, nag-bishop c2. Nako, ito yung nakikita kong malupites na paparating. H5, bobomba ng G4 at dito po mga kamatsas talagang nag-decide na si Niemann na sige, sa'yo na yung pawn ko. Isang pawn lang naman yan. Takes King H1 pero ang vital ay yung paparating po na mga check-check na gagawin dyan. King F8 umilag at dito po nag-Queen G6. Threatening to capture the F6 at dito po ay sumuko na si MBL. Wow! Grabe itong si Hans Smoke Niemann at kapansin-pansin pong rating, no? Mataas pala ang rating ni Niemann sa Fischer Random, 29-17. Ganun kamamaw. 28-36 lang si MBL. Okay, at tapos na rin po yung quarterfinal round. Ang nakalaban ni Niemann ay si Nepo yata nakalaban nito eh. Pag-aralan po natin, susunod natin yung mga quarterfinal games naman. Kasi ito po ay 16-man field pa na mga nagka-knockoutan eh. Pero ipakita ko na rin sa inyo ang mga nangyari sa round 1 or sa 16-man field. Alexander Bortnik, ni-knockout ni Nepo sa score na 1.5. MBL, ayan, talo. Fedosib, nanalo kay Dominguez. Parham Magsudlu, natalo kay Duda. Jakovir Sindarov, tinalo si Weyi. Vidit, nanalo kay Pragnananda. At Denis Lasabik, yung in-upload po natin kanina, nanalo kay Wesley So. At Yu Yangyi and Lek Wang Liem, nanalo si Yu Yangyi. Ayan, hindi ko na po ma-scroll down pero nabanggit ko na po. Okay po? At ito naman ang mga magkakalaban sa quarter-final round. Nepo versus Hans Smoke Niemann. Ayan, kanino kayo dyan mga kamatsas? Fedosib versus Duda. Sindaro versus Pragnananda. At yung nasa pinakababa, Denis Lazavic versus Yu Yangyi. Yan po ang ating papasadahan mamaya sa quarterfinals na dapat nating malaman mga kamatsas. Kung sino ba ang mga mahuhusay sa kanilang kani-kaniyang diskarte na gusto talaga ni Bobby Fischer na palabasin sa isang chess player na malakas. Talented daw talaga yung magaling mangapa or umintindi ng forma sa opening. Tapos papunta sa middle game and end game. Kasi ang Fischer Random po, kaya inimbento ni Fischer yan. Sabi niya ay darating daw ang araw paulit-ulit na lang ang opening ng chess. Kaya para mas malawak ang paglalabanan dito raw sa Fischer Random or sa tinatawag nilang freestyle chess. Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana po na-inform kayo dito at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.